Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay isang masyadong maselan na pangungusap ni Ginoong Duterte na aking pong pinabubulaanan sapagkat meron po akong personal experience at personal na nalalaman tungkol po dito sa subject matter na ito. Ano po itong subject matter na ito? Ito pong ating papaksain ngayon. Yung po bang sinabi niya ngayon sa dyaryo, diyan po sa Philippine Star, ang sabi niya, I didn't kill anybody, I didn't order anybody killed. Yan po isang malaking kasinungalingan sapagkat meron po akong personal na nalalaman tungkol po kay Ginoong Duterte. Nais ko pong pagbigay alam sa inyong lahat na nung nagkaroon po ako ng pagkakataon na maging newspaperman, radioman sa Davao City circa late 1960s and early 1970s bago po mag-martial law, abay meron na po akong nalalaman tungkol po sa mga ginagawang kabuktutan ni Ginoong Duterte. Katunayan, yan po ang lumalabas sa kanyang formula ng governance. Yan pong pagpatay, yung paggamit niya kila Ernie Macasait, Arturo Las Cañas, Edgar Matubato ay isang uri ng kanyang leadership ng tingin niya. Kaya po siya gagalangin ay sapagkat siya ay kinakatakutan. Kaya po siya kinakatakutan ay sapagkat kaya niya mag-utos na patayin ang kahit na sinong gusto niyang patayin na inakala niyang karapat-dapat ng mamatay. Si Ginoong Duterte, may mga pagkakataon na iniisip niya sa kanyang kapangyarihan, siya ay may kapangyarihan parang Diyos. Katunayan, yun ang gusto niyang ipamuka sa kanyang mga tauhan na siya ay Diyos o siya ay pinapanginoon. Kaya nga po ang tawag sa kanya, Poong Digong. Ngayon, ano po yung aking experience? Una, nung namatay po yung isang broadcaster na si Juan Porras Pala na popularly known in the Davao media community as June Pala, ang nagpapatay po niyan ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Makinig po kayong mabuti sapagkat ito po ay pwede ko namang ulit-ulitin sapagkat ito po ay totoo. Katunayan, inamin ng killer na si Arturo Las Cañas na siya ang nag-utos sa kanyang mga tauhang kila Binabintura na tambangan itong broadcaster na si June Pala at ito po ay pinatay. Ngunit ang humawak po ng pera, tumanggap ng pera at tumanggap ng utos na siya ay patayin, walang iba kundi si PO4, Sargento yata ibig sabihin yan, Police Officer 4 Arturo Las Cañas. Meron po ba akong ebidensya? Opo. Yan po ay meron pong affidavit na sinumpaan itong si PO4 Arturo Las Cañas. Nasa akin po ang kopya at akin pong dinuplika doon po sa aking libro. Yung pong aklat na akin pong pinablish nung 2018, November 2018 sa University of the Philippines ni Lon Xian. Ang title po ng libro, A Country Run Like Hell. Ang cover po ay yung po si Duterte at ang sulat na A Country Run Like Hell ay isa pong disenyo ng isang taga-University of the Philippines na isang artist na siya rin po nag-design ng ID ngayon nitong kawal ng demokrasya, iniibig ko ang Pilipinas. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito? Si Ginoong Duterte, as usual, ay nagsisinungaling na naman. Duterte is an inveterate congenital liar because he can lie straight through your face without even blinking an eyelash and say, I did not order anybody killed. On the contrary, meron po tayong ebidensya, yung sinabi niyang wala raw siyang inutusan para pumatay, abay napakarami na po niyang mga pananalita. Alam po ninyo itong si Ginoong Duterte, parang hindi po leader to, parang hindi po pangulo to. Ang tingin niya siguro,
political warlord pa rin siya ng Davao City at maliit lamang ang kanyang mga natatakot na tao. Ang problema, hindi po tayo kasama dyan sa kanyang tinatakot, hindi po tayo kasama doon sa kasinungalingan na 91% popularity rating niya. Yan po ay another lie na kasinungalingan na nagbayad pa siya ng malaki sa lying survey firm. Ang tawag po dyan ay Pulse Asia. Dapat pulso po yan. Dapat dyan ay false, mali. Pulse Asia. Tandaan niyo pong pangalan sapagkat yan, Pulse Asia ay isang business corporation na kinakasangkapan ni Ginoong Duterte sa panloloko ng mga gonggong at mga duwag ng mga Pilipino. Yan po katotohanan dyan. Ngayon, porque si Ginoong Duterte, si Mayor Duterte, ay masyado pong madaldal. Nung presidente na siya, hindi niya inalintana at hindi niya binibigyan ng galang yung pong trono ng pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Madaldal pa rin siya. Sinasabi niya pa rin na shoot them dead. Yung mga NPA na babae, mga Amazona, barilin sa masyalang bahagi ng kanilang pagkababae. Yung mga pananalita ng Pangulo, yan po ay policy. Ibig sabihin, utos na yan. Kaya nga po, dumami ng patayan sapagkat parati yan sinasabing pag nadidelikado ang mga pulis ko, ang utos ko sa kanila, barilin nila yung kanilang hinuhuli pag sila ay nalalagay sa endanger, na endanger ang kanilang buhay. Hindi na yan kinakailangan pag-utos ng Pangulo. Ngunit sa kanya, sapagkat utos niya yan, abay sinusunod naman itong mga duwag at gunggong ng mga pulis na ito. Katunayan, dyan po sa Senado, nagkaroon po ng hearing dyan at merong umamin at na sumumpa sa harap nila Gordon, sumumpa sa buong Senado to tell the truth, nothing but the truth, quote, so help me God. Yan po ang pangalan ay si Police Officer 4 Arturo Las Cañas. Ano po yung buod ng kanyang sinumpaan sa laysay o sworn affidavit saying this? Na siya ay inutusan ni Ginoong Duterte na patayin ang broadcaster na si Juan Porras Pala at siya ay babayaran ng 4 million pesos. At ito po ay nangyari, binayaran muna siya ng 3 million pagkatapos dinagdagan ng kanyang girlfriend na kanyang binigyan ng award ng basura contract ng 1 million. So 4 million po lahat yan. Ang tunay na kontrata para patayin ang broadcaster ay 3 million lamang. Nung siya po sumumpa sa Senado at sinabi niyang ako ang inutusan ni Mayor Duterte nung siya ay alkalde pa lamang para patayin ang broadcaster na ito na ang pangalan ay June Pala, binayaran ako ng 3 million pesos matapos na kami magkitang muli doon sa Gaisano Mall. Abay, pinapunta niya pa ako doon sa bahay ng kanyang girlfriend. Huwag ko na sabihin yung pangalan ng girlfriend at mukhang na iskandalo na rin po yun sa kanyang sariling asawa. May asawa po kasi yung kanyang girlfriend. Ngayon, ang ating pong binabagtas dito ay ang katanungan, meron bang inorderan si Ginoong Duterte na patayin? At sapagkat si Duterte ay napakaduwag na tao, ay nag-uutos lamang yan. Inutusan niya itong pulis, PO4 Arturo Las Cañas, na barilin o ipapatay itong broadcaster na si June Porras Pala. Inutusan yan. Hindi parang siya na rin ang pumatay sapagkat hindi naman papatay niya ng mga pulis pag wala siyang utos. Sapagkat siya ay nag-utos, hindi para na rin siyang pumatay. Kaya meron po sa batas, mastermind, the one who gave the order, yan po ay guilty sa pagpatay pag siya nagbigay ng order. Therefore, it is not true na si Duterte ay hindi pa nakapatay ng tao. Siya mismo nagsabi na nung siya ay teenager pa lamang sa isang rumble, yung rumble nung panahon po namin, kahit na walang mga atraso, pag nagkita-kitang grupo-grupo, nagsusuntukan po yan. Para po bang uso yan? Para kayo nagpa-practice kung sino mas matapang sa inyo. Suntukan po ng suntukan. At hindi pa uso na ng mga panaksak.
hindi pa usong baril. Ang ginagamit po namin sapagkat napasama rin po ako dyan ay ang aming po mga sintron, buckle. At lalo pagkatatapos lamang na ROTC, okay, ang buckle po yung bakal na nag-uugnay ng sintron. Ganyan po kalapad, nakalagay ROTC. Siguro 4 inches po ang haba, 3 inches po ang lapad. Yan ay pinupulupot po namin sa aming kamay at nakikipag-hampasan po kami ng buckle, ulo sa ulo, mukha sa mukha. Yan po ang aming pong pananggalang at panlaban ng araw pag kami po inaatake ng mga gang. Ngayon, si Ginoong Duterte sa mga rumble na yan, ng mga bata, mga teenager, inamin niya na siya ay may dalang panaksak. Wala po tayong magagawa dyan. Talagang duwag itong si inutil na Duterte na ito. Sinaksak niya yung kasuntukan nila sa kanto at siya ay nakapatay. Sang-ayon po sa kanyang sariling pananalita. Hindi po natin gawa-gawa yan. To quote, ang sabi niya, when I was 17 years old, I was able to kill somebody in a rumble and I went to jail. That is why I am not afraid of jail because when I was a teenager, I have gone in and out of jail. Saan po galing yan? Hindi po yan galing sa mga kapihan, hindi galing sa chismis, hindi yan galing kay Percy Lapid, natin pong kaibigan. Galing yan sa bibig ng palamura at napakadaldal na akala mo nakakain ng kwan ng baboy na walang iba kundi ang pangalan ay Digong Duterte. Sa kanyang bibig nang galing yan. Bakit po alam ko yan? Sapagkat minamanmanan ko, akin pong inimbestiga ang pagkatao nitong si Duterte sapagkat alam ko na siyang nagpapatay doon sa iniimbestiga kong krimen sa Davao no ako'y nagbalik po dyan ng 2004, 2003, I'm sorry. Abay, nagpunta po ako dyan, pinadala po ako ni Mr. Antonio, presidente ng National Press Club. Nung araw, yung National Press Club ay marangal pang organisasyon yan. Ngayon, organisasyon na po yan ng mga durobo, organisasyon na po yan ng mga takot na takot kay Duterte at nagpapauto kay Duterte, nagpapauto kay Martin Andanar, humihingi at tumatanggap ng pera sa Malacanang sa kanilang ginagawang pamamahayag ng kasinungalingan. Ngayon, ano po ang ating binabagtas dito, ating po pinupursu na topic? Na ito pong sinasabi ni Ginoong Duterte na hindi pa siya nakapatay at hindi pa siya nag-order ng patayan. Dalawang kasinungalingan na po yung alam ko. Una, yung po sa pagpatay kay June Porras Pala, siya nagbayad, siya nag-utos para patayin itong broadcaster na ito na umaatake po sa kanya. Kaisa-isang broadcaster sa buong Davao na umatake po sa kanya. Yung lahat, takot po lahat or nabayaran. Dalawa lamang po yan. Self-interest or fear o pagkatakot. Yan lamang po motivation ngayon ng mga media. Ngayon, bakit po dadalawa kami ni Percy Lapid? Sapagkat masyadong tinakot at natakot ang media ng Republika ng Pilipinas. Diyan ako naniniwala na 91% takot, hindi 91% popular si Duterte. 91% ng media ay takot. Ngayon, ano po ang ating binabagtas dito? Ito pong sinasabi niyang hindi pa siya nakapatay. Siya mismo nagsabi nakapatay siya nung siya ay teenager. Ako nagsasabi nakapatay siya sa pag-utos kay Arturo Las Cañas na sinumpaan ni Arturo Las Cañas sa harap ng Senado at meron akong kopya ng kanyang sworn affidavit na aking po nireproduce sa aking libro na ang title po ng ating aklat ay A Country Run Like Hell at ang bida po sa cover niyan walang iba kundi ang demonyong inutil na si Digong Duterte. Ngayon, ano pa po ang ating pong binabagtas diyan? Yung bang siyang totoong nakakalabit ng baril, meron din po ako alam, sang-ayon po sa sworn statement ng isang confessed DDS killer na si Edgar Matobato nang siya po ay ginigrill
ng chairman ng Committee on Justice ng pangalan ay Senator Laila De Lima, sinabi niya na meron na silang nasukol na isang NBI agent na nakaluhod at ito'y wala ng bala, naubos po ang kanyang bala sa pakikipagbarilan sa mga DDS at siya'y sumuko. Ang sabi niya, mga brad, pulis kayo, NBI ako, suko na ako, wala na akong bala, hulihin na lamang ninyo ako. Habang siya po'y nakaluhod, tinawagan ng mga pulis si Ginoong Duterte at sinabi, andito na yung NBI, nakaluhod, at siya ay sumusuko. Hulat lang. Ang ibig po sabihin ng hulat, sapagkat galing din po tayo dyan sa Davao. Hintay niyo ako, hintay lang. Wait a minute. Dumating po si Ginoong Duterte, siya po ay nakakwintas ng Uzi 9mm machine pistol. Yung po bang isang kalabit ninyo, ang pinakamababang lalabas sa bawat kalabit ay 3 bala agad. Tri-burst ang tawag po dyan. Try, 3. Burst, putok. Tri-burst. Ngayon, pag hindi nyo po bibitawan yung gatilyo at i-press lamang ninyo, hanggang maubos po yan. At ito po, dumating si Ginoong Duterte, nakita niya yung NBI nakataas ang kamay, lumapit po siya, itinutok yung kanyang nakakwintas na machine pistol doon po sa nakaluhod na NBI, nakatutok lahat ng mga pulis ng Davao, lumapit po siya, inumang ang kanyang machine gun na pistol, 9mm, at inubos yung pong 32 na bala sa dibdib ng NBI na yan. Yan ang katapangan ni Ginoong Duterte sapagkat meron po siyang kanyang uri ng pagkatao. Ngayon, bakit po natin sinasabi? Para pagdiinan natin itong si Ginoong Duterte, nagsisinungaling na naman. Siya ay isang duwag na sinungaling at ang kanyang pinagmamalaki ay ang pagpatay ng walang kalaban-laban na mga tao. Therefore, he is not only a liar, but he is a coward who will take advantage of a very much disadvantaged target like this poor NBI agent, and the name was Amisola. Hanggang sa muli mga kaibigan, yan po ang ating mensahe sa araw na ito. Huwag po kayong maniniwala sa mga pananalita ng isang sinungaling na tao na ang pangalan ay Rodrigo Inutil Duterte. It is a tragedy that he is still a president of the Republic of the Philippines who is lying again and saying that according to Pulse Asia, he is 91% approved by the Filipino people. It is another lie. It is a tragic statement, but it is the truth. I stand by the truth. This is my face. This is my name. I am Waldy Carbonell. I am standing pat, 4 square, with every word that I utter in my program. Bawat pananalita atin pong pinaninindigan at atin po itong paninindigan kahit anong mangyari. Duterte is the worst Filipino that I have ever encountered in my 70 years of life in this world, in this God-forsaken country called the Philippines. I am Waldy Carbonell. Allahu Akbar.